Opisyal na hindi itinuturing ng Kiev na maasahang kaalyado ang Washington dahil sa mga posisyon ni Donald Trump at mas aktibo na itong lumalapit sa Europa at iba pa. Hindi halatang binago ng Ukraina ang estratehiya ng pakikipagpartner sa Estados Unidos at inilipat ang kanilang alyansa sa Europa at maging sa gitnang silangan. Habang pinagdedebatehan pa ng lahat kung aalis ang Estados Unidos sa NATO, nareoryenta na ng Ukraina ang kanilang pakikipagpartner. At ngayon, sa bagong artikulo ng The Atlantic, sinusuri ni Professor ng Strategic Studies mula sa Universidad ng St. Andrews na si Phillips O'Brien ang biglang pagbabago ng posisyon ng Ukraina patungkol sa Estados Unidos ng Amerika. At talagang nagustuhan ko ang materya na ito kaya gusto kong ibahagi ito sa inyo. Sa kabila ng pagbawas ng suporta mula sa Amerika, ayon kay O'Brien, nagawa ng Ukraina na mag-adapt sa mga bagong kondisyon ng digmaan at kahit maagaw pa ang inisyatiba. Pinakamahalaga, tinalikuran na ng Ukraina si Trump at hindi na nila kailangang magpabango sa administrasyon ng Amerikanong presidente. Kung papakinggan mo ang bagong retorika ng opisina ng Pangulo ng Ukraina, mapapansin mong naging critical na sila hindi lang kay Trump kundi pati sa kanyang mga pulisya. Ipinapakita nito na wala ng mga pangamba at malinaw na may bagong pakikipagpartner at bagong alyansa. Pag-usapan natin ito. Ako si Alexei Pechi, sama-sama nating pag-usapan ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Kung sa tingin ninyo mahalaga ang channel na ito, pwede ninyo itong suportahan sa pamamagitan ng donasyon o pagiging YouTube sponsor. Kung paano ito gawin, lahat ng link at detalye ay nasa description ng video na ito o sa QR code na makikita ninyo sa inyong mga screen. Naglabas ang The Atlantic ng material mula kay Professor Philip O'Brien tungkol sa pagsasantabi ng Ukraine kay Donald Trump at pagreoryenta ng kanilang alyansa. Ayon sa profesor, higit isang taon matapos bumalik si Donald Trump sa White House, patuloy na umasa ang Ukraine kahit sa publiko na mapapaboran sila nito. Sa publiko, nakikipag-usap ang Ukraine at halos pumapayag sa lahat ng sinasabi ng White House. Pero sa likod ng mga eksena, may ibang nangyayari. Narito ang CP mula kay O'Brien. Si Donald Trump, na madalas magpakita ng simpatya kay Vladimir Putin, ay epektibong pinahinto ang tulong militar ng Amerika sa Ukraine. Palagi niyang inaalipusta ang kamunuan ng Ukraine at noong Pebrero 2025 personal niyang pinagalitan si Pangulong Vladimir Zelensky sa Oval Office. Gayunpaman, disiplinadong lumahok ang Ukraine sa mga negosasyong pangkapayapaan na pinasimula ni Trump na mula pa sa simula ay pabor sa paghikayat ng agresyon ng Russia at sa huli ay nauwi sa wala. Sumang-ayon si Zelensky sa mga kasunduang pagmimina ng mineral na sinasabing magdadala ng benepisyo sa mga Amerikano at pinuri pa niya si Donald Trump. Sa kabila ng lumalaking pagdududa, inisip ng mga lider ng Ukraine na ang mga papuri para sa Panggulo ng Estados Unidos ay hindi makakasama at maaring makatulong pa na makuha ang kanyang pabor. Heto ang pinakakawili-wili sa buong panahong ito, nangyayari ang lahat ng ito sa likod ng mga eksena. Muhang tinalikuran na ng Kiev ang pag-asa sa Amerika at aktibong naghanap ng mga bagong kaalyado sa diplomasya at militar ang Ukraine. Halimbawa, ibinabahagi nila ang kanilang pinaghirapang karanasan sa digmaang drone sa Saudi Arabia, Qatar at United Arab Emirates. At sa pamamagitan din ng kasunduan para sa magkasanib na produksyon ng armas kasama ang Alemanya, United Kingdom at mga bansang Scandinavian. Pinakamahalaga, nagpadala ang Ukraine ng mga drone para atakihin mga pasilidad ng pag-export ng langis sa paligid ng St. Petersburg, Russia, malalim ito sa likod ng linya ng kalaban. Hindi pinapansin, gaya ng sinabi mismo ni Zelensky, ang mga senyales mula sa ilang mga kasosyo na umiwas sa pag-atake sa infrastruktura ng enerhiya ng Rusya. Kinumpirma ni Kirill Budanov, pinuno ng opisina ng Pangulo ng Ukraine, na matagal nang hinihiling ng Washington na umiwas sila sa pag-atake. Ngunit ngayon, kaya na ng Ukraine na wag makinig sa mga panawagang ito. Ngayon, gamit ang dating imposibleng mga pahayag, ipinahiwatig ni Zelensky na hindi na niya itinuturing ang Estados Unidos na maaasahang kaalyado. At ang mas nakakagulat pa, naniniwala siya na dapat nang simulan ng buong Europa ang paglayo mula sa transatlantikong pagdepende.
Sinusubukan nilang pigilan ang pagtaas ng presyo ng enerya dahil sa pagdepende sa Amerika. Sa gitna ng digmaan ng Israel laban sa Iran, ang administrasyon ni Trump, gaya ng alam ninyo, ay niluwagan ang mga parusa sa mga Russian na gumagawa at nagbebenta ng langis. Sa panayam sa Italianong radyo noong nakaraang linggo, pinuna ni Zelensky ang desisyong ito. Ito ang kanyang sinabi. Sa aking palagay, muling naisahan ng Russia ang mga Amerikano. Naisahan pa nito mismo ang presidente ng Estados Unidos. Mahalaga ring si Zelensky mismo ang nagbahagi ng Ingles na bersyon ng kanyang mga komento tungkol kay Trump sa Twitter para mas marami ang makabasa. Di nagtagal, sinabi ni Zelensky na kung totoong aalis ang Estados Unidos sa NATO, gaya ng paulit-ulit na banta ni Trump, kailangan ng mga demokrasya sa Europa ng bagong estruktura ng seguridad. Ayon sa kanya, para maprotektahan ang sarili mula sa Russia nang walang tulong ng Amerika, kailangan ng European Union ang kakayahan ng Norway, United Kingdom, Turkey at Ukraine. Malinaw na naiba ngayon si Zelensky kumpara sa mga leader ng Europa na sa nakaraang 15 buwan ay desperadong napapanggap na tapat pa rin ang Estados Unidos sa kanilang mga tradisyonal na kaalyado. Sa prosesong ito, napahiya ang ilan tulad ni kalihim General ng NATO Mark Rutte na tinawag si Donald Trump na Papa. Ipinaliwanag ni Rutte, isang Olandes, na problema sa wika ang dahilan. Anya, hindi talaga niya sinabi ang Papa kundi iba, pero ganoon pa rin ang intindi ng lahat. Walang gustong umamin na ang pagbabalik ni Trump ay naging dahilan para maging banta ang Estados Unidos sa seguridad ng Europa. Narito pa ang isa pang sipi mula kay O'Brien. Ang pagiging bukas magsalita ng Ukraine ay bunga ng pagsasama ng ilang salik. Binawasan pa ng Estados Unidos kahit ang kakaunting armas na ibinebenta pa nito sa Ukraine upang ipunin ang rekurso para sa sarili nilang digmaan laban sa Iran. Bagaman minsan binanggit ni Trump ang posibleng parusa sa Rusya, tila para patahimikin ang maka-Ukraine sa kanyang partido, hindi na niya ito ginagawa kamakailan. Pinakanakakapanghina ng loob para sa mga Ukrainyo ang madalas na pagpilit ng administrasyon ni Trump sa Kiev na isuko kay Putin ang mga teritoryo at populasyon ng Donbas bilang bahagi ng kasunduang pangkapayapaan. Dahil dito, naging hayagan ang pagsasalita ni Zelensky at iba pang leader ng Ukraine tungkol sa lumalalim na ugnayan ng Estados Unidos kay Putin. At nagbabala sa iba pang mga bansang Europeo tungkol sa panganib na dulot ng pagbabago ng pampublikong posisyon ng Ukraine kasabay ng bahagyang pagbuti ng kanilang kalagayang militar. Sa madaling salita, kung ikukumpara sa mga hirap noong nakaraang taon, medyo gumaan na ngayon. Sa malaking bahagi, umaasa sila sa sarili nilang industriya ng mga drone at panloob na organisasyong militar. Nabawi ng mga puwersa ng Ukraina ang inisyatiba sa maraming lugar. At nitong mga nakaraang buwan, ayon sa mga ulat, mas malalaking pagkalugi ang naidudulot ng mga Ukrainyo sa Russia kaysa sa kayang palitan ng huli at mas marami silang nababawiing teritoryo kaysa sa nasasakop ng Russia. Sa linya ng labanan, pinalakas at pinalawak ng Ukraina ang tinatawag na pader ng mga drone na siyang pumipigil sa paggalaw ng mga tropang Ruso. Mas maaga ngayong linggo, sinabi ng Kiev na nasakop nila ang posisyon ng Russia at nabihag nila ang ilang sundalo nang hindi nalalagay sa panganib ang kahit isang mandirigmang Ukrainyano gamit lamang ang mga drone na pangimpapawid at panglupa. Ibig sabihin, gamit ang robotisadong sistema, nauhan nila ang posisyon at nahuli pa ang mga maruruming Ruso. Kasabay nito, lumakas ang kumpiyansa ng mga Ukrainyano sa paggamit ng drone para umatake sa malayo at likod ng linya ng labanan, gaya ng pag-atake malapit sa St. Petersburg, dun mismo sa Ust-Luga at Primorsk. Patuloy na hinaharangan ng Ukraina ang presensya ng hukbong dagat ng Rusya sa Dagat Itim. Kahit ang mga barko sa mga pinakaprotektadong base sa Rusya ay hindi na maituturing na ligtas mula sa mga pag-atake ng Ukraina. Sa nakalipas na 15 buwan, ang mga opisyal ng Amerika at maraming kanluraning analista ay nakatuon sa isyu ng kahinaan ng Ukraine. Noong isang taon, sumikat si Trump sa pahayag niyang walang baraha ang mga Ukrainyano. Kahanga-hanga talaga ang kakayahan ng Ukraina na mag-adapt kahit walang tulong ng Amerika. At ngayon, ang Ukraina ay isa sa mga namungguna sa mundo sa pag-develop at paggawa ng mga drone. At ayon sa mga ulat, plano nilang gumawa ng hanggang 7 milyong military drone sa taong 2026.
Kamakailan diretsahang sinabi ng ministro ng hukbong Amerikano na si Dan Driscoll na maraming aral ang natututuhan ng hukbong Amerikano mula sa sandatahang lakas ng Ukraine sa makababong pakikidigma. Siyempre, mas gugustuhin ng mga Ukrainyano na makita ang Amerika na kakampi nila, hindi ng Russia. Mula 2022 hanggang 2024, ang Washington ay nagbigay ng mas maraming tulong militar sa Ukraine kaysa sa alinmang bansa sa mundo. Bagaman malaking bahagi ng tulong na ito ay naipapadala ng may pagkaantala at kalakip ang nakakainis na mga limitasyon. Gayunpaman, gumampan pa rin ito ng mapagpasyang papel sa pagkaligtas ng Ukraine noong mga unang taon ng digmaan. Gayunpaman, sa ngayon, hindi naniniwala ang mga Ukrainyano na ang pagkawala ng suporta ng Amerika ay tiyak na magdudulot ng pagkatalo. Ayon kay O'Brien, naniniwala ang mga Ukrainyano na kaya nilang suportahan ang digmaan gamit ang sariling yaman at tulong ng Europa kahit tumatras ang Estados Unidos. Dati, ang pagkawala ng Estados Unidos bilang kaalyado ay maaring magdulot ng sakuna sa Ukraine, pero ngayon, hindi na. Tinapos ni O'Brien ang kanyang artikulo. Dito ko ilalagay ang 3 tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Mag-subscribe kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. At kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, lubos akong magpapasalamat sa inyo. Magagawa ninyo ito sa pamamagitan ng donasyon, YouTube sponsorship o bayad na subscription tulad sa Patreon. Lahat ng link at detalye ay nasa description ng video na ito. Yun lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat, pagpapatuloy.